Hello sa inyo guys. So, it's December 28, 2024 and ilan days na lang is 2025 na. So, ngayon nagbabalik tayo for another video vlog. For today is pag-uusapan natin kung paano tayo magkukompute ng grades sa Microsoft Excel. So, kung hindi nyo pa alam or isa kayong student na gusto mag-try kung paano mag-compute ng grade or isa kayong teacher na gusto matuto kung paano mag-compute. So, simple lang naman. Kukunin yung initial grade, equivalent grade, and then yung pwedeng scale. So, itong grading system na to is ginagamit for college. Ayan. So, open natin yung sample spreadsheet. Ayan. So, ito yung ginawa kong sample. Hindi pa ito sample. Ito yung ginawa kong gradebook para dun sa isa kong classroom. So, yan. For Denili yan. And then, kay Angel Venice. So, nagawa ko ng dalawang gradebook. So, paano nga pagawin niya? Paano nga ba yan kumpitin? So, depende yan sa inyong tawag doon sa inyong pointing system sa weighted score. So, halimbawa lang is naglagay ako ng 70% per class participation, and then dinivide ko siya ng apat na component. So, ano dyan is yung individual activities for 20%, group activities for 20%, quizzes for 15%, and attendance for 50%. So, naglagay na ako ng attendance kasi meron yung naglagay ako for this is just an activity. Yan, activity attendance yan. And then yung TP, nilagay ko siya sa midterm examination para medyo malaki yung hatak. And then yan. And then nagdagdag ako ng mga cells dito para kasi kulang yung cell sa kabila. So nagdagdag ulit ako. Nagawa ulit ako ng panibagong cell kasi gawa ng mga screen record dyan. And then pictures ni Daniel. So yan. Tapos yan. Para makuha niyo yung mga raw scores, ayan, kailangan nyo nang i-add yung bawat cells. Ayan, i-add nyo nang para mas madali gamitin nyo yung colon. Ayan, colon from the first cell up to the last cell para makuha nyo yung range. And then, para makuha nyo yung total, ayan. Then, for the percentage score for that particular component, so ito lahat yan is kunin yung last cell, which is the total, then divide nyo siya sa total possible score, which is the 115. So, kung yung total possible score, kung yung total na pinaka-total ng lahat ng rows ng item or ng raw score. So, halimbawa kung 10 points yung isa, 10 points yung isa, 10 points yung isa. So, total 30 points yung ilalagay nyo doon. Then, multiplied by 100 para makuha nyo yung percentage. And then, to get the weighted score, itong 20% na to get that is, yung PS. And then, multiplied by the 20%. So, in decimal format yun para makuha yun. So, ito yung example. Ayan. So, yan yung example. Meron siyang 52 point something. And then, the weighted score is 10.43478. And then, yan. Diretso naman tayo. So, same lang naman yan sa ibang component. Depende na lang kung ilang percentage siya. And then, to get the initial grade. Guys, is i-add yung lahat yung mga weighted score per component yun. Lahat ng weighted score is add yun para makuha yung initial grade. And then to get the equivalent grade, ito naman yung transmutation formula. Ayan, pwede kayo gumamit ng floor. Ayan, so floor if. Tapos i-open parenthesis nyo. And then yung cell ng initial grade. And then, sa 60. And then 60 plus, I think this is greater than or less than. Then 60 plus the quantity of x4 divided by 4.
75. So yun, ito yung formula. So lalagay na natin ito sa description box. So yung formula to get the equivalent grade. And then ang default niyan is 60. Ayan, so 60 ang default nun na grade for the transportation formula. Then to get the pointing scale, ayan yung formula ng pointing scale. Ayan, medyo mahaba-haba yan. So ilalagay na lang din natin siya sa description box. Then yun lang naman yung ating tutorial to get the calculation of grade. So lahat ng mga steps is ilalagay natin sa description box para mas maintindihan nyo kung paano siya gawin and kung paano siya compute. So depende lang to. Disclaimer lang guys. So this grade book na ginamit ko is for college para mas ma-determine yung mga component or yung area para mas maano siya, mas mahati. Kasi kung gagamit tayo ng component, ng grade book for junior high and senior high is hindi siya mahati-hati kasi meron dyan written works performance task. So, doon papasok at ng component na ito. Ayan, for example, quizzes. Then, individual activities yan. Pasok yan sa written. Ito yung group is pasok sa performance task naman yan. Or kung yan ay practical sa performance task. Pero kung yan ay written sa written works yan. Ayan. So, yun lang naman guys. Yung ating, pero we'll try to add ano naman din yun. Yung for grade book naman ng junior high and senior high. Yun na guys, and thanks for watching.